Waag, wag mo kong bitiwan, please. Sigaw ni Lyra habang mahigpit ang hawak sa kamay ng estrangherong lalaki na sumubok na iligtas siya mula sa pagkakahulog sa bangin. Kumapit kang mabuti, miss. Sagot ng lalaki habang bakas na sa mukha nito na nahihirapan na. Ilang sandali pa at hindi na siya nakayapang hatake ng lalaki paitaas kaya naman tuluyan na siyang nahulog. Ah! Malakas na sigaw ni Lyra sabay balikwas ng bangon. Panaginip lang pala. Buntong hiningang saad niya. Teka, anong oras na ba? Tanong niya sa sarili sabay hagip ng cellphone sa tabi niya. 4:00 pa lang pala. Saad niya sabay higa ulit sa kama. Mabilis na nakatulog ulit ang dalaga. Lyra, tanghali na. Akala ko ba may job interview ka ngayon, ha? Wika ng kanyang ina mula sa labas ng kwarto niya. Ma, ang aga-aga pa. Mamayang 8:00 pa ang interview ko. Nakasimangot niyang sagot habang nakapikit pa. O, 8:00 ka mo. Ay anong oras na? Pasado 7:00 na. Malapit lang ba yung pupuntahan mo? Ano? 7:00 na? Tarantang tanong ni Lyra habang napabalikwas ng bangon sabay tingin sa orasan niya. Agad na umalis ito sa kama at nagmamadaling kinuha ang tuwalya niya. Ano ba yan, ma? Bakit ngayon mo lang ako ginising? Sisi niya sa ina habang dire-diretso sa banyo para maligo. Aba Lyra, kanina pa ako katok ng katok sa kwarto mo, hindi ka magising-gising. Nagpuyat ka na naman siguro ano kanonood mo ng mga Korean drama na iyan. Litanya ng kanyang ina. Hindi na muli pang sumagot ang dalaga. Kasalanan to ng panaginip na yon. Haay. Ang dating halos 1 oras na paliligo niya ay napalitan ng 10 minuto. Mamaya na lang ako babawi ng ligo pag uwi ko, anya sa sarili. Wow! Himala ate, ang bilis mong matapos maligo. Asar sa kanya ng nakababata niyang kapatid habang nakangisi. Masumit niyang sagot. Mabilis ang ayos lang ang ginawa niya sa sarili. Konting pressed powder, blush on at lipstick lang. Okay na to. Ma, alis na po ako. Paalam niya sa ina habang nagsusuot ng sapatos niya. O, hindi ka man lang kumain. May maisasagot ka ba sa job interview mo niyan kung walang laman yung tiyan mo? Habol sa kanya ng ina. Sa daan na lang ako kakain, ma. Baka malate ako sa interview ko. Sagot naman niya hanggang sa tuluyan na siyang umalis. Ano ba yan, ang bagal-bagal naman itong nasakyan ko. Anya sa sarili habang halinhinan ang tingin sa daan at sa relo. Animoy ayaw makisama ng driver ng jeep na nasakyan niya. Halos lahat ata ng kanto ay tinitigilan nito. Unti-unti nang nawawala ng pag-asa si Lyra na makakaabot pa siya sa interview na pupuntahan niya sa bagal ng takbo ng jeep na nasakyan niya. Hanggang sa may sumakay na magkakaanak na wari ay may pupuntahang handaan kaya naman napuno na rin sa wakas ng pasahero ang jeep. Nang makarating sa kumpanyang pinag-applyan niya ay lakad-takbo ang ginawa ni Lyra. Abot-abot ang kanyang dasal na sana ay hindi pa nag-umpisa ang interview. Habang mabilis na naglalakad ay napatingin siya sa wristwatch niya. 5 minuto na lamang bago ang takdang oras ng job interview nila. Dahil sa pagmamadali at katitingin sa wristwatch niya ay hindi niya napansin na may kasalubong siya. Natabig niya ang kamay nito at aksidenteng natapon ang kapeng dala-dala. Ano ba? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo, ha? Masungit at pasigaw na tanong ng babae. Sa itsura nito ay mukhang empleyado siya dito. Naku, miss, pasensya na. Hindi kita napansin. Nagmamadali kasi ako. Pasensya na talaga. Hiyang-hiya niyang saad dito. Sasagot pa sana ang babae nang biglang tumunog ang cellphone nito. Okay po. Papunta na po ako, sir. Anito sa kausap sa telepono. Woof! Inis na saad nito habang padabog na tinalikuran si Lyra. Pag-alis ng babae ay nagmamadali na naman siya sa paglalakad papunta sa interview room. Nang malapit na siya sa waiting area ng mga for interview ay nakita niyang nag-aalisan na ang mga ito. Mukhang tapos na ang job interview. Nanulumo siyang napaupo sa silya. Lahat ng effort at pagpapractice niya para dito ay nabaliwala. Hi! For interview ka din? Maaliwalas na bati sa kanya ng isang babae.
Sana. Kaso mukhang hindi na ako umabot. Malungkot niyang saad dito. Naku, hindi. Ang totoo nga niyan, hindi pa nag-umpisa ang interview. Ang sabi sa amin nung staff kanina, late daw yung mag-interview sa atin kasi nagkaroon daw ng biglaang meeting. Paliwanag nito, nabuhayan ng loob si Lyra. Talaga? Totoo ba yan? Hindi makapaniwalang tanong niya. Yung iba nga pupunta sa kantin para mag-breakfast muna. Ikaw, baka gusto mong sumama. Di pa din ako nagbe-breakfast eh. Aya nito sa kanya. Sige, tara. Hindi pa din ako eh, anya sabay tawa. Kung andito ka na sa part na to, thank you. Comment sige kung gusto mo ng part 2.